Hello mga ka-RB! Nagbabalik na naman kami sa aming panibagong vlog. Hello guys! Kamusta kayo? Ayan, natapos na po ang New Year, natapos na po ang Christmas and New Year, Christmas and New Year. and also Valentine's Day, and of course, syempre yung birthday ko. Ang hindi na lang natatapos is yung upcoming birthday ni Mahal at saka Sa yung March. birthday ni Beshi. So, ayan guys, kamusta kayo? Kamusta Ayan, mga kamusta ka-RB? kayo mga ka-RB? Ayan. So, ang gagawin natin ngayon is magkukwentuhan lang tayo. Pero ay content namin yung past lives namin or kung paano kami nagkakilala. Kasi some of our followers asking kung saan ba kami nagkakilala, how we started, Yes. ganyan. Actually, sisimulan na ba natin? Ayun guys, nag-start kami ni Mahal. So, kailan ba tayo nag-start? 2014. 2014. So, actually, naka-graduate na ako noon. No? So, tapos na akong graduate. Ang tag dito, nagkakilala kami sa common friend. Then, online na, no? Turned into online. Tapos, nag-chat kami. Tapos, ayun. Paano ba ikwento mo? Tapos, Actually, ganito. May isa kaming common friend. Ngayon, yung friend ko kasi na yon, sabi niya, friend, one time kasi chat kami, yun. Friend, tatanong niya sa akin kung ilang years na akong single. Ngayon, sabi ko, matagal na rin akong single, actually. Sabi ko, almost a year na rin. Sabi ko, pero usually, mga ko, puro mga fling, ganyan. And then, sabi niya, sige, may rireto ako sa'yo. Sabi ko, sige, let's try, sabi ko. And then, after that, binigay niya sa akin, yung friend namin, na common friend namin, binigay niya yung Facebook nito. Uso na kasi yung Facebook nun, actually. Yes. Tapos, edi ayun na nga. Ako, sabi ko, sige, try ko, wala namang masama. And then, sabi niya, sige, try mo lang. Sabi sa akin ng friend ko na yun. And then, ayun, doon na nag-start na sa simple hi, sabi ko sa kanya. And then, the rest, siya na magkukwento. Ayun lang. So, nag-start yun ngayon based dun sa kwento ni Mahal. Ayun nga, nag-chat-chat kami. Actually, during that time, wala talaga akong plan na mag-go into relationship. Kasi nga, unang-una, I'm too much busy. Kasi, syempre, wala akong ibang goal. Syempre, hindi ko naman sinasabi na hindi ako papasok into relationship. Kaya lang, parang na-list priority ko siya. Kasi nga, unang-una, kailangan kong humanap ng trabaho. Kasi kakagraduate ko lang nun ng college. Tapos, kailangan ko nang maghanap ng work. Kasi, syempre, alam mo naman, ang dami natin tinutulungan at kailangan talaga ng pera during that time. So, sabi ko nga, ang sabi ko, nung nag-chat kami, parang wala, hindi ko aakalain. Parang wala kasi, lang. Actually, siya yung una. He is my first and hopefully the last, di ba? Actually, nung una nagtatampo ako sa kanya, kasi, alam mo yon, yung magre-reply siya after a day. Kung hindi after a day, Ang tagal. pinakamatagal niya is 5 days actually, bago siya mag-reply. Kasi alam mo na, Mahal, to share lang mga ka-RB. Kasi nga, natatakot ako. Kasi actually, dahil nga first time kong pumasok into a serious relationship, syempre nandun yung fear ko, nandun yung takot ko na baka hindi mag-work, 'di ba? Nandun yung takot ko na baka hindi ako palarin. Syempre, ito yung syempre natural yon pag unang sabak mo sa relasyon, 'di ba? So, mga totoy pa kami noon, 'di ba? Payat-payat ko pa, ang itim-itim. So, kung hindi naman ako maputi ngayon, but anyway, yung mga ganon. So, parang totoy na totoy pa kami, parehas kami. So, actually, ang nagustuhan ko dito kay Mahal noon, talagang hindi siya napagod, no? Hindi siya nagsawa na parang based nga dun sa sinabi niya na parang gusto niya akong makilala ng malalim pa. Yes. So, gusto niya akong ma-meet para makilala niya ako personally.
So, ayun, pag hindi ako nakaka-reply para walang dahilan, nililoadan ako ni Mahal dati. Nililoadan niya ako ng 300. Para lang walang reason kasi sabi niya, ba't ang tagal mo mag-reply? Sinasabi ko noon, wala akong load, wala akong pan-load kasi nga, wala pa akong work. Sabi ko noon. Kaya sabi niya, sige, loloadan kita. Testigo tong number ko actually ngayon. Itong number na to, matagal na kasi sa akin. So, parang ang lagi sabi ko siyang ko, pinapasahan. ang sabi niya, parang, sige, ano tayo, ano ba to, i-register mo yan, di ba? Tinuturuan pa niya ako mag-register. Kasi noon, hindi naman ako into ganon. Talagang very, lang ako, old school. Ganon yung sistema ko noon. So, syempre, as we get along, nagkita na kami. Punta na tayo sa meet-up. So, nagkita na kami noon. Sa SM North. Sa SM North. Baka naman. Di ba? Sa SM North. Siyempre ako, hindi pa naman ako into... Sa cyber zone. Hindi pa naman ako into sa mga ganun meet-up noon. Kaya lang, parang pinaramdam niya talaga sa akin na though first time namin mag-meet, wala yung awkward moment. Mahal, wala yun. Pina-feel niya talaga sa akin na he's very much willing to meet me and talagang na-feel ko yung ano niya talaga, yung love. Kasi nga, before naman kami mag-meet up, nag-uusap na kami niyan ng medyo matagal, nagtetelebabad na kami, tumatawa, hanggang sa nakakatulog ako, di ba? Parang ganon. Parang from the span of April ata yun. April tayo nagkaroon ng chat. Tapos evolved to call by May or June. Tapos kasama na rin yung meet up doon. And then, by naging tayo August. ng August 2014. So, more than a decade na rin kaming magkasama, di ba? So parang nakakatawa lang kasi nalampasan na. Kasi di ba dati, nung nagkita tayo, sabi ko, Actually, maganda mo i-post to sa anniversary, sa 10th natin. Itong vlog na to. Oo nga. A decade of love story. Ganon. Parang ganon, di ba? So, going back dun sa kwento namin, nung nagkita kami sa SM North, sabi ko, feeling ko yun, parang yun yung pinaka memorable, 'di ba? Na pagde-date namin, first date namin ever, hindi ko 'yun makakalimutan. Kasi sabi niya, "Saan mo gusto kumain?" 'Di ba? Tinanong mo ako agad. Sabi ko, "Hindi ko alam kasi wala naman akong pera." Ganyan, wala akong Tsaka unang-una, natatakot ako kasi syempre nandun yung stigma na baka mamaya perahan lang ganun. Ganyan, 'di ba? Or magtatrabaho lang ako dahil lang sa lalaki, ganyan. Kaya lang ang kagandahan, siya yung pinerahan ko. Sorry. Hindi, anyway, siya yung pag kumaga parang bago kami mag-meet up, kinuwento ko sa kanya yung status ko sa buhay noon na ako lang kailangan kong mag-work. It's because kailangan kong suportahan yung family ko, ganyan. May kapatid pa akong nag-aaral and marami akong pamangkin na tinutulungan. So, he's very much willing talaga na to meet me. Sabi niya, no, walang problema yon. Tsaka sinabi ko sa kanya noon na wala kang mapapala sa akin. Parang ganun. Sabi niya, wala namang problema eh. Bakit? Wala naman akong hihingin sa'yo. Basta yung nakita ko kay Mahal noon na talagang gustong-gusto niya talaga akong i-meet. Kasi daw, anong nakita mo or anong na-feel mo? Bakit ganon? Lalagay na pang design dyan. Charay. Gago. May panakot sa daga. Gago. Hindi, actually, yun nga, sobrang eager ako i-meet siya nun kasi I see something in him na wala sa mga ex ko, actually. Mga previous relationships. Sa mga previous relationships ko na sobrang iba. Parang nung nagkakausap kami, syempre boses pa lang, di ba? Parang nandun yung eagerness ko na i-meet siya kasi I want to go deeper. I'll go deeper with him. I want to go
or get to know him well, Better. better, whatsoever. Kasi ang kwento niya sa akin nun, parang may something daw siyang nakikita at nararamdaman na hindi pa niya nararamdaman even way before sa mga previous relationship niya. Kasi ako very straightforward ako. Gusto ko, sabi ko ganito, kapag papasok ako sa relationship, may goal ako, may goal, hindi lang into ganito, ganyan. So parang dahil nga siguro he's into different relationship, mapababae, mapalalaki. Kumbaga parang sabi niya, parang gusto ko yung may goal, 'di ba? Sabi mo noon. Gusto mo mostly kasi yung mga naging ex ko, hindi sila goal driven. Kumbaga parang happy go lucky. Hindi. Goal driven man sila pero minimal. However, gusto ko kasi yung long term, hindi siya yung panandalian lang na, for example, yung goal niya for a day lang. Ayoko nang ganun. Wala kaming concrete goal or same goal. Kung yun yung ayoko. Doon nagkakaroon siya ng parang na-off siya sa ganun. Kasi ako we came from a different family. So ako galing siya sa mas marangyang pamilya. Ako naman galing talaga ako sa wala. I mean, diba? Sakto lang. Sa lahat ng mga nakakilala sa akin and to all my friends na nanonood, alam nila kung saan ako nanggaling, alam nila kung ano yung story ng buhay ko. So, sinasabi ko na sa kanya noon na naging honest talaga ako bago namin pasukin yung relationship namin na hindi ako yung ideal na partner na ililibre ko siya or ano. Hindi ko naman sinasabi na hindi ako manlibre, pero hindi yun yung priority ko na mag-outing kami mayat-maya, lalabas kami mayat-maya, bibilan ko siya ng regalo or mayat-maya. Ayoko nang ganon. Yun yung doon umikot yung ano namin hanggang sa pinakilala niya na ako sa family niya. Before kasi, ang environment ko, sinabi ko naman kasi sa kanya. Maluwag. Hindi maluwag. Ang environment ko kasi, it's parang every weekends nagpa-party ako, which is yun nga yung sinasabi ko sa kanya. Pa-party ako, ganyan. Tapos more on into gaming. Then may mga vices din ako, alcohol, cigarette, smoking. And which is nung naging kami, pinagbawal ko yun lahat. Force yun, ha? Oo, pinilit ko talaga siya. Kasi ako guys, meron akong goal. Ayoko kasi yung... Sa pilitan yun. Kasi hindi ko... Sabi niya sa akin... Siguro maraming magdi-disagree sa akin na bakit bago kanya makilala, mas nakilala niya na yung Yossi, mas nakilala niya na yung mga barkada niya, mas nakilala niya na yung mga yung alcohol, 'di ba, ganon. Kaya lang gusto ko siyang baguhin into that. Ang gusto kong mangyari noon is talagang tanggalin niya lahat. Kasi kung hindi niya tatanggalin, iiwan ko siya. Which is nanalo naman ako, 'di ba? Dumaan din kami sa maraming mga pagsubok, guys, na marami ring mga challenges ang dumaan sa amin. Ano yung common relationship problems nandun? Naranasan namin. Kasi siya, dahil nga different kami talaga ng pinanggalingan. Iba yung nakasanayan niya, iba naman yung nakasanayan ko. Unang-unang regalo niya sa akin. Ay, ayun. Kwento ko. Eto, unang regalo ko sa kanya, yung Crocs. Kasi uso pa dati yung mansa-mansa ata. Yung Crocs. Bali, yung Crocs na yun, yung Crocs na yung dalawang yun, nasa Cagayan. Nasa Cagayan na yun. Yung gray at saka I'm still brown. using until now. Kung ano yung tagal natin, yun pa rin yung tagal ng Crocs ko ngayon. Hindi ko pa rin siya binibitawan. Actually, kasi yun na nga. Nung nasa bahay na kami, sabi ko, I have something for you. Yun talaga yung sabi ko sa kanya. Kasi inuuwi niya na ako, guys, dun sa bahay nila. So, siyempre natanggap na rin ako ng family. I got this, parang bas-bas na with his father and mother. Ayun, so sa inuuwi niya na ako, doon ako natutulog kapag wala akong office. So parang nagulat ako na ang mali niya, hindi niya na itapon yung price, yung resibo. Saka yung tag price ng mga ng Crocs. Sabi ko, paano? Sabi ko, sinasahod na to ng isang cut-off ng isang empleyado.
Sabi ko, tapos, sinilasin lang natin. Dahil ako, guys, sanay ako magsuot lang ng sinelas sa tag 50, tag 20 pa nga kung pwede. Oo. Saka, 'di ba? So parang hindi ako, doon kami nag-aaway talaga. So, and then after that hindi pa rin siya mapigilan. Ang second ko na regalo sa kanya is yung couple shoes na Nike. Oo, Nike naman. Nabot ako doon ng almost 8,000 ata or 9,000. Oo, Diyos ko. Nagalit din siya. Nagalit na naman ako, nag-away na naman kasi. So parang those are the common na pinag-aawayan namin. Very, very small things lang naman. Natawa na lang ako eh. Kumbaga parang syempre sasabihin ng iba na hindi ka pa ba masaya, binigyan ka. Pero ayoko kasi ng ganun na sobrang siya, yung sobrang magastos. Kasi noon, siguro ngayon, bet na bet ko. Pero noon kasi, nagsisimula pa lang kami, wala pa naman kami talagang enough na, di ba, parang ganun. So parang, una-una, wala pa siyang work noon. And then, syempre, umaasa pa lang siya sa parents niya. So parang, nakakaya naman kung, di ba, baka mamaya, sabihin, nagpapabili ako or what, lalo na't nakikita nila ako araw-araw ko siyang kasama. So, yun lang naman yung iniisip ko. Then, after that, first out of town kami, dinala niya ako guys sa Baguio. Baguio, December yun. So, yun yung unang taon namin. Dinala niya ako doon, nag-away na naman kami doon. Grabe. Talaga yung unang taon namin guys is kaya kami nag-away. I don't know. Kasi siguro dahil hindi iba pa kasi yung environment namin. Yun nga, siguro hindi pa kami masyadong nag-jive masyado. Hindi pa namin naaaral yung ugali ng bawat isa. Kasi nga, mga turning 5 months, 6 months pa lang tayo noon, di ba? So, parang ganon. So, ayun lang, away na naman kami. Tapos siya kasi... Ang pinagmulan ng away na yun, kwento ko lang. December 2014 na tayo. Ang pinagmulan na yun is dahil lang doon sa strawberry taho. Namantsahan lang yung dito, yung sa kwelyo ng ko. Nung sa Lasal, Lasal jacket ko. Niya, guys. Grabe. Sabi ko, bakit parang big deal sa'yo? Sabi ko, pwede naman yan palabahan na lang. Kasi, ang thinking ko kasi dati, way back before, ang thinking ko kasi, kapag once na nag-stain na yan, white kasi yun eh. Ang white stain kasi is very mahirap tanggalin dun sa... red stain pala. Ang red stain kasi is mahirap tanggalin dun sa white fabric. Buti na lang natanggal. Kasi nga yung strawberry something, hindi naman siya yung talagang typical na madagta or yung parang sauce lang ng strawberry. So, naman yun. So, natakot siya doon kasi syempre Lasal. Kasi yun yung yung thinking ko doon talaga. Always kung maselan siya. So, always kung sinusuot kasi yung jacket na yun, every time na umaano ako sa school or minsan sa lakad, always talaga. Sabi ko, yan lang, mag-awayin natin, mag-walk out Hindi tayo. niya kasi mag-gets yun kung how much yun. Nung sinabi ko yung price, doon siya nahimas-masa na, okay, kaya pala. Yun yung mga common na pinag-aawayan namin noon. Tapos hanggang sa nagka-work ka na, hanggang sa nagka-work na siya, graduate na siya. So, graduate ako ng 2014, graduate ka ng 2015. 2015. Yun, masaya naman kasi nagka-work na siya dito sa airport. And then we decided to na talaga, yung magsama na talaga kami sa iisang bahay. So, nag-rent kami sa condo, nag-condo tayo. First namin is condo sa Avida. Sa Avida, sa SM Sukat. Oo. Yun Tapos, yung very first with the help pa rin naman ng parents niya, di ba, social. So, ayun, sila yung nagsusupport nun. Kaya lang, nung namatay si tita, so almost ilang years din yun, Oo, nag-stop na. So, ayun lang, guys. Yung mga, hanggang sa napadpad kami dito, sa Pasay, and then, the rest is history. Dito na kami tumagal. Dito na talaga kami tumagal. Ayan. So, nakakatuwa lang guys kasi yung relationship namin, it's a roller coaster din naman. And it's always raining cats and dogs. Yes. Even saan kami mapunta, even saan kami mapadpad. Talo si Popoy at Basha. Oo, guys. Nag-walk out kami, nag-aaway kami. Pag nag-out of the country kami, naranasan ko yan na alam mo yon yung
Nag-Taiwan kami, nag-inarte to. Oo. Wagas-wagas. Oo, yung basta in any country na pinupuntahan namin. Except sa Malaysia at Singapore. Oo. Hindi ka nag-inarte doon. Hindi. Kasi nga, alam mo kung bakit. Bakit? Wala masyadong lakad. Nag-Uber tayo doon. Di ba, ang Singapore, maliit lang naman na country. So, parang, pwede mo nga lakarin all throughout. Di ba? Paano ba Makalapit naman, lang. hindi, ako lang lagi yung Google, niya. Oo. Siyempre, di ba, yung paa ko, ang sakit-sakit. Ayaw ko talaga, guys, naglalakad. Kasi masakit yung paa ko dahil nga, naoperahan na nga yung paa ko noong 2015. So, parang hindi na siya ganun katibay sa lakaran. Kasi masakit na talaga siya kapag nababat. Lalong-lalo na nasa Japan kami, grabe talaga yung maganong paa ko, guys. Sobrang, Diyos ko, hindi ko ma-imagine kung anong gagawin ko noon. So, ayun lang. Nakakatuwa kasi nga parang we've been together for more than a decade na. Ang dami na din namin pinagdaanan, ang dami ng mga dumating sa buhay namin, ang dami na rin umalis, ang dami na namin mga naging kaibigan. Of course, yung family namin is very much supportive. Nakakatuwa lang kasi nga meron kaming support system, 'di ba? So ayun lang, naaano lang ako na to share sa ating viewers kung saan tayo nagsimula, ano yung mga bagay na ano natin. So nakakatuwa lang, guys, kasi nga si Mahal, siya yung tipo ng lalaki ba? Hindi siya alam eh. Siya yung tipo ng boyfriend, jowa, partner, asawa na susuportahan ka kahit anong mangyari. Hindi kanya iiwan, hindi kanya ibe-blame into something or what. Magkamali man ako sa mga desisyon ko sa buhay, hindi niya ako kailanman sinisisi na ganito. We're very much happy and thankful kasi most of our friends na were very close to us as even up to this day is talaga naman very trusted friend, 'di ba? Especially si Beshi, 'di ba? Especially si Beshi, sobrang effort ni Beshi. Talagang we really appreciate her effort every now and then kapag may kailangan kami, pag may mga bagay kaming kailangang i-ask sa kanya ng assistance or anything, nandyan siya. Basta hanggat kaya niya, hanggat may oras siya, may time siya. Basta yung nakakatawa na meron kaming friend na very much willing to help and always there to support us and to make us feel na importante kami, di ba? Marami mang kulang, marami mang mga bagay kaming longing, especially si Mahal. We're not gonna mention na lang. Para lang sa privacy ni Mahal. Kaya lang, may mga bagay na pumupuno, no? May mga tao na pumupuno ng mga pagkukulang na yon. And ang lagi kong sinasabi kay Mahal na whatever happens, whatever, ano man ang mangyari, I'm always here. We're always here. My family is always here for you. Hindi ka namin iiwan, ganyan, ano man. Basta, nakapangako ako sa Diyos na ikaw yung una at huling lalaking mamahalin ko, di ba? Charis! Di ba? Ganun lang yon. Kasi nga, nakita ko rin, guys, yung pagpapahalaga niya sa akin nung mga panahon na mga zero pa kami, wala pa kaming walang-wala pa ako. Talagang siya yung una at huling lalaki na nagparamdam sa akin na special ako, which is hindi, di ba, no? Yung mga friends ko nga, ay nako, hindi na sila makapaniwala kung makakahanap pa ako ng someone na magiging, 'di ba, forever ko or makakahanap pa ba ako ng, 'di ba? Sabi nga ng mga kaibigan niya, nako, ginayuma mo lang yung si Bray. Yun yung lagi nila sinasabi sa akin. Kaya lang, syempre, kidding aside, yung mga friends ko kasi, kaya usually mga friends niya yung nakakaban ko. Pero yung mga friends ko kasi, mga nasa abroad na. Yan, sila Divina, si Grisette, yan yung mga talagang most of them naman na-meet ko na, no? Yung sila, Actually, maliit lang talaga yung circle niya. Unlike sa akin, na malaki yung circle of friends ko. Kasi sobrang private lang. So, ayun lang, guys, yung masashare namin. And of course, wag nating kalimutan na in any relationship,
lalo na sa LGBT, di ba? Yes. Hindi naman namin sinasabi to na we're perfect, we're 100% okay or something, ganyan-ganyan. Pero basta yung nandun lagi yung respect, love, and yung goal nyo sa isa't isa na once na pinasok nyo yung relationship na to, wala na to labasan. Parang gano'n. Diba? Kasi alam nyo, ang dali lang makahanap ng partner, pero hanggang kailan? Hanggang kailan ka maghahanap ng ano-ano? Pag hindi mo gusto, hahanap ka na naman ng iba. Pag hindi mo na feel, hahanap ka na naman ng iba, susuko ka na naman. So parang why don't you just stick to one? Well, hindi ko naman sinasabi na maging martyr ka or whatever. Pero, try to accept doon sa sarili mo kung ano yung mga pwede mo rin i-work on, bakit kayo nagkakaganon. Kasi minsan ako, nagiging nagger ako sa kanya. That's why nag-aaway kami. So, yun yung ayaw niya. So, parang i-work on nyo din yung mga negative. Kasi hindi lang po pwedeng siya lang yung may kasalanan. Hindi naman po pwedeng ikaw yung may kasalanan. So, kasi kami, kapag nag-aaway kami, we tried to talk. Hindi kami yung nag-aaway kami ng hindi namin pinag-uusapan yung nagiging problem natin, di ba? So, we always try to talk na, ito mali mo, ikaw kasi ganyan. Ganun. So parang sabi namin, ang sinasabi ko sa kanya lagi, na pag-usapan natin, maging open tayo sa isa't isa. Sabi ko sa kanya lagi, na kung may problema ka sa akin, sabihin mo. Kung galit ka sa akin, sabihin mo. Walang yung nagtataguan kayo ng nararamdaman. Kasi kapag napuno yun, sabog yun. So, magiging pangit ang kalalabasan. Actually, before kasi, yung relationship namin, yun yung in-open up niya sa akin na pangit yung ugali ko. Na makimkim kasi talaga ako. Actually. Nagtatanim siya ng sama ng loob, which is I don't know. Sabi ko, kung mahal mo ko, sabi ko, dapat sinasabi mo yung problema mo. If you feel bad na mali yung pagsasalita ko, yung way of communication ko, the way ako magsalita sa'yo, the way I treat you, the way I speak, the way I ganito, ganyan, sabihin mo para makorek ko. Kasi hindi naman po pwede na kimkimin mo na lang yon for the longest time, then suddenly, na fall out of love ka na. It's because lang, hindi nyo na pag-usapan. Mahirap yon. Kasi, kung talagang gusto mo yung tao at mahal mo yung tao, wino-work on mo, not unless na lang siguro kung maabot na kayo sa talagang wala nang, hindi ko naman sinasabi na magstay ka forever kung hindi naman talaga healthy yung relationship. But what I'm saying is, as early as possible, wino-work on na yung mga ganong, di ba? Yung mga ganong problem. Para hindi na umabot pa sa di ba, kung kailan napakarami nyo napundar na mga emotional kineme, di ba? Ang dami nyo ng mga everything, tapos din suddenly, mawawasak na lang yun ng ganun-ganun na lang. Ayun lang guys, marami pa sana tayong pagkukwentuhan, kaya lang hindi talaga ata tayo aabot ng kulang yung isang araw na pagkukwento namin. So ayun lang guys, ganun nag-start yung relationship namin, ganun kami nagkakilala, ganun kami tumagal, ganun na kami katagal. So, ayun lang, maraming mga ups and downs, maraming mga... Basta ang summary lang sa 10 years natin, it's very emotional roller coaster ride. Yun yung natin. Yun yung... There are so many challenges, pero at the end of the day, we're still together. Parang gano'n. We choose to be in love pa rin with each other. Yes. Ayan. We always choose to be in love. Yes. Diba? Yun lagi yung sinasabi namin. Lalo nagpa-strong yung love namin dahil dito. Diba? Sa na to. So, ayun lang mga ka-RB. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa napakahabang kwentuhan natin. Yes. O, diba? So, wala kaming ma-content. Ayan o, nagre-responsible. To share lang sa inyo guys yung aming love story. It's because dahil hindi pa naman natatapos ang love month. So, ayun lang. Maraming salamat sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aming YouTube channel, ka-RB. Ayan guys, mag-subscribe na kayo guys. Marami na tayo mag 10,000. Yes, subscribe lang kayo. Continuous subscribe lang ha. Ayan. At, so,
ano pa kayo, lumago pa kayo. Charot. Lumago pa tayo. Mag-grow din yung ating community. So maraming salamat sa inyo mga ka-RB sa mahaba-habang kwentuhan natin for today's video. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. Love namin kayo. Always just to be happy. Stay in love. Bye. Bye. Mwah.